Isang pinagpalang araw sa inyong mga kapatid, sa ating mga kapatid dyan sa ating satellite mission sa Barangay Payatas, Quezon City. Kamusta na kayong lahat at nawa ay sa mabuti kayong kalagayan. Ako ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, ako ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito at sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos at sumainyo nawa ang kaharian ng Diyos. Ngayon sa araw na ito ay tayo ay magpatuloy sa pagbabahagi sa inyo ng mensahe ng Panginoong Hesus na kung saan mga kapatid ay lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na magsipag-aralan kayo sa isa't isa ayon sa salita ng Panginoon doon sa Hebrews. Ayon sa salita ng Panginoon doon sa Hebrews chapter 10 verse 25, laging pinapaalala sa atin mga kapatid na ang sabi dito na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng mga ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa na at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kaya naman mga kapatid, sa ating patuloy na pag-aaral at pagbabahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon, nawa ay patuloy kayong natututo at na lumalago sa espiritual na buhay at nagpapalakas sa inyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid. So kaya naman patuloy nating ibabahagi sa inyo na ang mga salita ng Panginoon kung saan ito ay magbibigay sa inyo ng gabay sa pamumuhay, sa pag-unawa sa katotohanan. Hindi lang tayo yung tulad ng iba na kakain lang tayo, magtrabaho, kakain, matutulog at kinaumagahan, panibagong buhay ulit. 'Di ba ang buhay nating mga Kristiyano ay merong paglapit sa Diyos, merong pananampalataya sa Diyos, may pagkakakilala at merong matatag na pananampalataya sa Diyos, at yan ay mangyayari lamang kung lagi nating pinapakinggan at inuunawa ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, upang hindi tayo maligaw sa anumang uri ng turo at anumang uri ng mga doktrina na hindi naman nasusulat sa kasulatan sa mga salita ng Diyos. 'Di ba? Kasi marami sa panahon ngayon, marami sa panahon natin na pag hindi nila binubuksan ang salita ng Diyos, hindi nila binubuksan ang Biblia, wala silang batayan kung paano sila mamumuhay at sumampalataya sa Diyos. Kaya doon ang isang dahilan na marami ang ligaw, marami ang naliligaw sa pananampalataya, mga kapatid. Kaya napakahalaga na kung nais nating masumasampalataya sa Panginoon, nais nating maging katanggap-tanggap ang ating pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo, ay unawain natin ang kanyang mga salita ayon sa katotohanan. Katotohanan na kung saan sinasaliksik natin at inaalam ang mga nasusulat tungkol dito. 'Di ba? Kasi pinabinigyan tayo ng babala na sa mga huling araw ay maraming gagamit ng kanyang pangalan at sila ay mailigaw sa katotohanan. Amin mga kapatid. So, nais ng Diyos na makasumpong tayo ng kanyang kaluwalhatian. Masumpungan natin ang kanyang kaluwalhatian sa magitan ng pag-unawa natin ng katotohanan. At isang batayan lamang natin mga kapatid ay yung inaaral natin ang kanyang mga nasusulat na salita. Hindi tayo basta lang nakikinig, kundi meron rin tayong
desire sa ating sarili na alamin ang mga nasusulat na salita. Yung mga college degree, yung mga professional, nakapagtapos ng kanilang mga pag-aaral, nakatanggap ng kanilang mga diploma at ng kanilang mga degree dahil nagsunog ng kilay sa 4 na taon na pag-aaral ng kanilang mga profesyon. Subalit hindi natatapos doon mga kapatid, sapagkat ang lahat naman ay kailangang sumampalataya sa Diyos. Kaya nararapat din naman na kailangan rin nating aralin at unawain ang mga salita ng Diyos. Kaya ang buhay hindi natatapos doon sa ating profesyon, sa mundong ito, kundi yung profesyon na binigay sa atin ng Diyos, yung heavenly calling. Yun yung ating tunay na profesyon. Pangalawa lang yung ating mga panglupang mga profesyon, yung pinagkukuhanan natin ng pangkabuhayan. Di ba? Naunawaan natin mga kapatid. Kaya walang mga profesyon na panglupa lamang ang magtatagal. Kasi kahit hanggang ano oras pwedeng mawala sa atin, pwede nating iwanan ang mga profesyon na yan na panglupa lang, or pwede yang mag-retire at darating ang oras na mag-retire yan at hindi natin magagamit na, wala ng kabuluhan. Amen mga kapatid. Kaya na ang profesyon na ating pangwalang hanggan ay yun dapat ang ating binibigyan ng malaking pagpapahalaga. Yung pagkaunawa at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yun ang ating heavenly calling. Yung ating tunay na profesyon ay nakasulat na ayon dito sa ating aklat na binigay ng ayon sa mga kasulatan ng Panginoon dito sa Hebrews chapter 3 verse 1. Sabi niya dito mga kapatid, kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa kapagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, nagaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. So mga kapatid, dapat na tayo ay maging tapat sa ating profesyon. Profesyon na may bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? So nais ng Diyos na makasumpong tayo ng kanyang kaluwalhatian. Ang sabi nga niya dito sa kanyang salita, sa awit or sa Psalms chapter 4 verse 2, sabi niya dito mga kapatid, kaya isang paghamon ang ginagawa sa atin ng Panginoon na kailan, sabi niya rito sa Psalms chapter 4 verse 2, sabi niya, o kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap sa kabulaanan sila? Si mga kapatid, nasabi ng Panginoon na hanggang kailan. Sabi niya, oh yea, sons of men, how long will you turn my glory into shame? Diba? So, kasi bakit hindi mo natin masumpungan ang kaluwalhatian ng Diyos kung tayo ay numuhay sa maling paraan? Yung tayo ay sinasabing mananampalataya, ngunit namumuhay tayo, yung sinasagawa natin yung maling kaparaanan. Kaya mga kapatid, kailangang masumpungan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, sabi ng Panginoon dito sa kanyang mga salita, kailangan nating mamuhay sa katotohanan. Upang ang katotohanan ay magbubunga ng ating kaligtasan. Sabi niya dito sa unang Timoteo chapter 2 verse 4,
na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y magligtas at magkaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Kasi mga kapatid, so nais ng Diyos na tayo ay makasumpong ng katotohanan upang sapagkat nais ng Diyos na tayo ay lahat ay mga ligtas. Ibig ng Diyos na maligtas ang lahat ng mga nais na sumampalataya sa Kanya. Ibig ng Diyos na makasumpong sila ng katotohanan. Dahil walang kaligtasan sa kamalian. Hindi maliligtas ang mga taong namumuhay sa kamalian sapagkat itinatakwil nila ang katotohanan. Hindi sila tumatanggap ng lahat ng uri-uri ng aral at hindi nila sinasaliksik, hindi nila binibigyan ng hindi nila binibigyan ng atensyon ang pag-unawa sa katotohanan, o hindi sila lumalapit sa Diyos upang na makasumpong ng katotohanan kung saan ba talaga ang karapat-dapat na aral na kanilang dapat sampalatayanan. Kaya mga kapatid, sabi niya dito na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Sabi niya dito, sapagkat may iisang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus, ay tayo ay makalapit sa Diyos. Ibinigay siya ng Diyos upang tagapamagitan natin. Ang Panginoong Hesukristo ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesukristo ngayon ay siya ng ating tagapamagitan sa Diyos Amang. Na kung saan mga kapatid, darating ang araw na tayo din ay haharap sa Panginoong Hesukristo upang humarap sa pagsusulit. Tayo rin ay harap sa Panginoong Hesukristo upang ipagsusulit ang lahat ng ating mga ginawa sa buhay na ito. So sa Panginoong Hesukristo lamang tayo makalapit sa Diyos Ama. Ngunit mga kapatid, tingnan mo naman, sa panahon natin, marami ang hindi nakakaunawa sa mga bagay na to na hindi nila alam na ang Panginoong Hesukristo lang ang pwedeng makapagdala sa kanila sa Ama. Kaya marami silang nilalapitan. Kung sino-sino ang kanilang lalapitan sa panalangin. May si Padre Pio, may kung sino-sinong mga imahe. Deboto sila ng kung sino-sinong mga imahe. At ang panalangin, ay panalangin mo kami. Ang tinuturo ng Biblia sa ating mga kapatid na ang Panginoong Hesukristo lamang ang siyang ating tagapamagitan. Sabi nga sa kanyang salita dito sa John chapter 14 verse 6, ang sabi niya dito, sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, wala na tayong ibang pwedeng lapitan kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kung sino ka lalapit, kung lalapit ka kay Maria at kung kanino-kanino pa, kay Jose, lalapit ka sa iba pang mga kilala mong mga pinakilala sa iyo ng mga pari at mga ngaral mo, mali ang mga ganong uri ng aral. Kaya mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo lamang tayo dapat lumapit kasi siya yung ating tagapamagitan. Ayon dito sa salita ng Diyos na ating binabasa, ang Panginoong Hesukristo ang ating
tagapamagitan. At saan ang Panginoong Hesukristo? Sabi sa Romans chapter 8 verse 24, ang Panginoong Hesukristo ay nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan dahil sa atin. Andun na ang Panginoong Hesukristo, nasa kanan ng Diyos. Wala na tayong ibang pwedeng lapitan. Wala na tayong pwedeng ibang tawagin pa na mamagitan sa atin at ipanalangin tayo, kundi sa Panginoong Hesukristo lamang. Amen mga kapatid. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all. Amen mga kapatid. So, pag binigay natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, direkta na tayo sa Panginoong Hesukristo tumawag at manalangin. Doon na tayo humingi ng anumang nais nating hingin. Doon na tayo humingi ng tulong sa oras ng ating kagipitan. Kaya naman mga kapatid, hindi pwedeng sasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at tatawag ka rin sa ibang mga kinikilala mong Diyos. Bawal ang bagay na yon. Hindi ka maririnig ng ating Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid. Hallelujah. So, kaya nga mahalaga na lagi tayong nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo maligaw sa anumang uri ng maling turo. Kasi binabalaan tayo ng Biblia, binabalaan tayo ng Diyos na marami ang maliligaw kapagkat kulang sa kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Unang-una mga kapatid, napakahalaga talaga na mayroon tayong batayan sa ating pananampalataya. So, hindi basta-basta lang na maniniwala ka lang sa sabi-sabi ng kung sino-sino. Meron ka dapat talagang masusing pag-unawa at pagsasaliksik kung nais mong maging matuwid ang iyong pagkikilala sa Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Nais mong maging tapat sa Diyos, nais mong maging matuwid sa harapan ng Diyos, dahil tama naman ang uri ng iyong pamumuhay. Mabuti ka namang tao, nakikita mo naman na maayos ang meron kang matuwid na pag-unawa sa pananampalataya, sa relihiyon, ngunit hanggat hindi mo binubuksan ang aklat mga kapatid, maari kang maligaw. Hanggat hindi mo binubuksan ang Biblia at unawain ang nasusulat dito, hindi ka makakasigurado na tapat ang iyong pagsampalataya. So ngayon naman, kung narinig mo naman ang mga aral na kailangan na anong pinagbabawal ng Diyos ayon sa Biblia, at bakit mo ipinipilit pa sa iyong sarili? Bakit na pa nating ipipilit sa ating sarili ang mga bagay na narinig nating alam naman nating mali? Saliksikin natin ang nasusulat. Hindi mo pwedeng ipagpilit sa sarili mo ang mga bagay na alam mong ikakapahamak mo sa balang araw. Kasi ang lahat ng bagay na hindi ayon sa kautusan ng Panginoon ay daraan sa paghatol. Daraan sa paghatol ng Diyos. So, isang halimbawa mga kapatid na marami sa ating mga kaibigan, kahit sa aking mga kapamilya, yang namuhay sa pananampalatayang Katolisismo. Ngunit ano ang katotohanan mga kapatid? Katotohanan ba ang pinapangaral ng Katolisismo na
Pwede kang lumapit kay Birheng Maria at sa iba pang mga birhen at kung sino-sino pang mga imahe na hindi naman kilala sa Biblia. Yun ang problema sa pananampalatayang Katolisismo, na kung saan pinipilit natin ang ating sarili, napaka masyado nating deboto, ngunit hindi natin inuunawa ang katotohanan. Hindi inuunawa kung ano ang bawat relihiyon. Marami ang mga naggumagamit sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ngunit hindi nila alam talaga ang nasusulat na mga salita ng Diyos. Kaya marami ang nananampalataya sa kamalian. Kaya nga ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 4, balikan natin, nais ng Diyos yung kaligtasan natin. Nais niya ang malahat ay maligtas upang lumapit sila sa pagkaalam ng katotohanan. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen, mga kapatid. So, nais nating ituro ang mga nakasulat sa Biblia upang ituwid ang ating mga maling paniniwala. Kasi naging biktima rin ako ng mga maling paniniwala nung mga panahon, mga kapatid, na hindi ko inaaral ang Biblia. Pero napakabuti ng Diyos dahil nga nais ng Diyos na ibigay ang kaligtasan sa atin, sa bawat isa sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na lumapit sa Kanya at unawain ang Kanyang salita. Malaya tayo, mga kapatid. Malaya tayong lumapit sa Panginoon, umiling sa Panginoon, dalhin tayo sa tamang daan sa katotohanan ng Kanyang mga salita. Isang halimbawa, mga kapatid, dito sa sulat na ni Apostol Pablo sa pangalawang Tesalonica, sabi niya rito, at may buong daya ng kalikuan na nagpapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisimpalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. See? Mas kinalulugdan ng tao ang mga kamalian. Yung hindi sila nalulugod sa katotohanan, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Unang-una, hindi sila nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Hindi sila nagbabakasakaling makaunawa ng mga ipinapangaral ayon sa nakasulat na salita ng Diyos. Isang halimbawa, mga kapatid, isang paalala, mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesukristo dito sa John, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang paanyaya, mga kapatid, dito sa aklat ng 1 chapter 5 verse 39, sabi niya dito, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Napakahalaga, mga kapatid. Napakahalaga ng ating pananampalataya na mayroong pagsasaliksik, pag-unawa. Amen? Hallelujah. Kaya naman palagi kong pinapaalala sa inyo na sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, wag nating itulad ang ating pananampalataya na katulad ng mga na ang Diyos ay katulad ng mga ginawa ng kamay ng tao. Ang Diyos ay espiritu.
At ang sasamba sa Kanya ay dapat lamang na sasamba sa Kanya at kilalanin Siya sa espiritu at katotohanan. Yun lamang ang nais mangyari ng Diyos. Hindi sa ibang mga uri ng mga Diyos, Diyosan, at ibang mga gawain ng kamay ng tao, ng mga larawan, hindi sa pamagitan ng ganong mga paraan. Kaya mga kapatid, punta tayo sa Psalms 135 verse 18. Ang sinasabi ng salita ng Diyos na lagi nating isagawa ang bagay na ating napapakinggan. Hindi lamang na tayo ay tagapakinig at hindi nababago yung ating pag-unawa, ang ating buhay, ang ating paraan ng pagsampalataya, kundi ang ating pakikinig ay mayroong kasamang pagsunod sa mga salita. Ang sabi dito sa Psalms chapter 135 verse 15, ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y mga bibig, ngunit hindi sila nang nagsasalita. Mga mata ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. At wala namang anumang hinga sa kanilang mga bibig. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Mga kapatid, isang warning na pinapasabi sa ating mga kapatid. Ang sumasampalataya sa mga gawa ng mga kamay o mga imahe at tribulto, magiging gaya rin nila na mga bingi na hindi nakakapagsalita at hindi nakakaunawa. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ayaw sa katotohanan. Kaya kung nais nating maging matuwid sa harapan ng Panginoon, isaayos natin ang ating mga pananampalataya na mayroong pagsunod sa nasasulat na kautusan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. So kaya naman mga kapatid, minsan hindi lang sa ang ating pananampalataya, hindi lamang sa paraan ng mga ganon, mga idol worships, hindi lamang sa ganung kaparaanan, kundi yung iba, yung ating mga sariling pamumuhay ay mas pinapahalagaan natin ang lahat ng mga bagay na panlupa lang, ay nagiging idol natin ang mga bagay na yun. Binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mga bagay na pangmundo lang, higit kaysa sa ating pagkilala at pag-ibig sa Diyos. Mas masyado nating binibigyan ng panahon ang lahat ng mga bagay na pangmundo at hindi nga pang makalupa, mga bagay na pang makalupa lamang at hindi pa nga pang langit. Di ba? Kaya ano man ang mga bagay mga kapatid na yan, mga simple lang yan, ordinaryong bagay na nandito lang sa panglupa. Ngunit ang pinakamahalaga nating isaisip mga kapatid ay yung meron tayong mas malapit at malalim na relasyon sa Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, kung makikita mo yung mga kabataan nakakabahala, kung ano yung nangyayari sa ating mga kapaligiran, pag nakikita mo, ang karamihan mga kapatid, naroon ang mga trahedya, naroon ang patayan, naroon ang mga lahat ng uri ng karahasan dahil na rin sa kakulangan ng tao ng kaalaman sa Diyos, kulang sila sa paglapit sa Diyos. Amen mga kapatid. Kaya ang inyong mga anak, lumalaki sila kulangan sa kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya lumalaki silang mga ateista, mga agnostics. Ayan ang mga nagiging dahilan. Dahil sa kawalan ng aral na hindi sila binibigyan ng aral tungkol sa Diyos. Kaya naman habang
nandito tayo mga kapatid at nariyan kayo na patuloy na nagpapasakop, nakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo dahil naman na maibahagi nyo rin sa inyong mga anak ang mga aral na inyong narinig. Yun ang dapat mangyari sa ating mga pamilya, sa mga sa loob ng ating tahanan, na maibahagi ng magulang ang mga aral ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi nga sa Proverbs, train up a child in which way he should go, and when he grow old, he shall not depart from it. Anong aral ang ibibigay mo sa inyong anak? Ang aral ng panlupa, ang aral ng mga bagay na kung ano ang walang mas makabuluhang aral na pwede mong ibigay sa inyong mga anak, mga kapatid, kundi yung pagkatakot sa Diyos at pagkakilala sa Diyos at pagtawag sa Diyos. Yan lang ang mas mahalagang bagay na pwede mong ipamana sa inyong mga anak. Amin mga kapatid, na lumaki sila na mayroong pagtakot sa Diyos at iwasan nila ang paggawa ng kamalian. Iwasan nila ang lahat ng mga uri ng kasamaan. Amin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, napakahalaga na ang binabigay nating mga aral sa inyo ay kayo ay matututo, at sa bandang huli mga kapatid, hindi naman iba ang magbibenepisyo ng mga bagay, na mga aral na inyong napakinggan, kundi kayo rin naman ang siyang magbe-benefits ng mga bagay na ito. Lahat tayo na nagpapasakop sa salita ng Panginoon, lahat tayo na nakikinig at tumanggap ng mga salita ng Panginoon ay makakatanggap rin ng pagpapalang espiritual. At higit sa lahat, tayo ay magmamana ng kaharian ng Diyos. Amin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, dito nagtatapos yung ating inspirational message sa araw na ito, at ako ay patuloy na nagpapaanyaya sa inyo para sa ating panalangin. Tayo ay umuko mga kapatid. Damhin natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan, sa ating katahimikan. Ama naming Diyos na sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Father God, salamat sa iyong biyaya ng kalakasan, kalusugan at kagalingan sa bawat isa sa aking mga kapatiran na nariyan sa aming satellite mission sa Barangay Payatas. Salamat sa iyong paggabay at pagsama sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Salamat Panginoon na patuloy mo silang ginagabayan na makadalo sa gawain, makalapit sa iyo, makapakinig ng iyong mga salita. Father God, dalangin ko na patuloy pagpalain ang bawat isa ng mga tinawag mo sa aming misyon. Pagpalain mo ang pangunguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben, at patuloy silang gabayan sa kanilang tungkuling ginagampanan, Father God. Pagpalain mo ang bawat isa na merong pusong merong nagpapasakop, merong pag-unawa. Bigyan mo sila ng kaunawaan at pusong merong pagtanggap sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang kanilang mga pakinig at ang kanilang paningin sa pakikinig at pag-unawa ng iyong mga salita, Father God. Pagpalain mo ang bawat isa, ang kanilang mga kapamilya. Pagpalain mo sila, ilayo mo sa anumang gawa ng masama, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng karamdaman, at ilayo mo sila sa anumang mga trahedya. Pagpalain mo rin lahat ng Panginoon, ang lahat ng gawa ng kanilang kamay. Salamat, Father God in heaven. At dalangin ko, Father God, na patuloy pagpalain mo ang aming misyon at lahat ng aming mga needs and necessities ay pagkaloob mo rin, Father God. Thank you, Father God in heaven.
Muli patuloy naming sinasamo sa iyo na samahan mo kami sa paglagong spiritual, sa pagkakaisa, pag-iibigan, pagmamahalan, pagbibigayan ng bawat isa. Salamat, Father God. Pangunahan mo kami tungo sa katagumpayan ng iyong mga layunin sa aming mga buhay, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Father God. Mga kapatid, patuloy tayong yumuko sa panalangin. Aking babasahin sa inyo ang pagpapala galing sa Panginoon. Mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. So glory to God. Maraming salamat mga kapatid at patuloy akong magpapaanyaya sa inyo na tayo ay patuloy na magalak sa Panginoon, magpuri sa Panginoon at laging magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. God bless you all mga kapatid.